Baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro! Make my day. Sa pananaw po ninyo in achieving justice, transparency, and holding the corrupt accountable. Kasi may kasalanan nitong lahat si BBM eh. Kung di ba naman siya magnanakaw, di rin magnanakaw yung mga palibot Naku niya. Lalo po. na yung first cousin niya, ginawa pa niya speaker. Attorney, you've been called crazy by some sectors. Not I'm Naku too po. bright for them. That's why they say I'm crazy. Huwag niyo ako kakantihin ha. Huwag niyo akong kalabanin ang tao na hindi nagnakaw. Tama. Walang kailangan sa inyo. Wala ko tayong mapapag-usapan ngayon mga reaction update PH. Grabe ho talaga itong mga pasabog nitong si Atty. Guanzon. Hindi ho talaga madidisappoint ang ating mga kababayan. Diretsahan, hinamon ho si Luistro na make my day. Kasi sinabi ho dito ni Miss Karen, mga ka-update, na baka kasuhan itong si Atty. Guanzon dahil nga doon. Kasi nilantad ho ni Atty. Guanzon yung, alam nyo na, yung inakyusa itong asawa nitong si Luistro ng rape. Tapos anong ginawa ni Luistro, mga ka-update? Itinago niya ho ang asawa niya. Siyempre, galit na galit ho ito. Isa rin palang lawyer itong si Luistro, mga ka-update. Tama ba yun na itago mo yung asawa mo? Tama ho ba yun, mga ka-update? Hindi ho tama yun. Kaya dito, suplak na suplak si Luistro. Hindi lang ho yan, mga ka-update. Pati nga itong si Marcos Jr., si Tambaluslos. Pinag-initan ho kasi magnanakaw yan ho yung kinaputok ng dugo ni Atty. Guanzon. Kaya nga dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya nga date, rekta na ho tayo dito sa one-on-one ni Atty. Guanzon at ni Miss Karen Davila. Say, I will not allow anyone to demean me. Di ba? To demean me or anyone. Kahit hindi sa akin nangyari yung sa Rockwell, pag sinabi niya yun sa ibang tao, I'm going to also, pagagalitan ko rin siya. Tama naman ho yan, yung pong tinatalakay dito ni Atty. Guanzon, mga ka-update, yung binastususan ng isang Chinese national na nung umubo ho siya, kahit naman na hindi raw ho siya yung tinalakan niya itong Chinese national, kung nakita niya pa rin na Pilipino yung binastos, mga ka-update, syempre pagsasabihin niya pa rin ho yan. Kasi nga, mga ka-update, attorney, lawyer, tapos senior pa ho yan. Alam niya ho yung tama. Nasa bansa kang Pilipinas, meron tayong isipin mo, umubo ka lang, babasusin ka. Hindi naman po tama yun. Di ba? Nagtakip naman ng bibig si Atty. Rowena Guanzon, pero yung ganun na mga ka-update, hindi naman lagi nangyayari, pero mali ho yung ginawa ng Chinese national doon. Di ba? You know mo, sabihan ka na, you're coughing, you're contagious, you should leave. Huh? Sabi ko, are you a doctor? Sabi niya, no. But you're contagious, you should leave. Sabi ko, if you're afraid of getting sick, why are you in the mall? Do you live here? Sabi Tama. ko, yes. Sabi ko, I don't think so. So nagtatalo na kaming dalawa. Alam mo, I was willing to just say, di ba? And walk away. Pero sinabihan ako eh, don't you have money to buy a mask? May sira oh. Buti nga, hindi ko sinuntok eh. Sabihin pa nila, itong si Rowena Guanzon, laging galit. Bakit? Nagalit ba ako sa mga bata? Never. Because they are innocent. Hindi ba pwedeng hinayaan nyo na lang? Alam mo, Karen, I was kinda, I gave that some allowance. No? I said, you apologize to me. Everybody makes a small mistake. That was not a small mistake. It was intentional. It was intentional to humiliate me. And dami kong mga dabarkads doon, yung mga retired doon sa Rockwell. Umiinom ng sa Dunkin', tinitingnan nga siya eh. Hindi makuha sa tingin nito. Sabi ko ba, ladies and gentlemen, this man told me to get out of the mall because I coughed once. Do you think he's correct? Sagutan pa eh, no. So akala ko, we'll walk away. Bakit ako ang mag-walk away? Dapat siya nag-walk away. Di ba? O ngayon, tingnan natin kung hindi siya mawawaran. Nag-apologize. Wala. And you know what's worse? Di nandyan yung chief of police. Kasi pagdating ko sa Makati, 30 minutes na ako doon, walang pulis. Sabi ko, ang lakas ng bayad ko dito sa real estate tax sa Makati eh. Pagdating ko, walang pulis. Walang chief of police. Anyway, he arrived finally. So, nung hinatid na siya ng pulis doon with his lawyer, and take note, I advised the wife to get a lawyer. I was very fair. You know, if this is gonna be a fight, it's a fair fight. Di ba? Hindi ako unfair. Hindi ako unfair. Sinabihan sa ng chief of police, yung investigador,
Basahan mo na yan. You know what that means? You read him his Miranda rights. Nung babasahan na siya, tumakas siya kasama ang lawyer niya. Mananagot yung lawyer doon, di ba? Ayan mga kabdate, yung mali ng lawyer dyan na, yun ho, babasa siya ng Miranda rights, tapos tinakas niya ho yung kliyente niya. Diba, pwede ho madisbar yan lawyer. Si Raul ho yung lawyer doon. Eto mga kabdate, naging pair naman ho siya. Lawyer ho ito si Atty. Guanzon. Attorney lawyer, mataas tapos naging commissioner pa ho yan. Alam niya ho ang totoong batas sa ating bansa. Marami ho nalalaman niya dyan. Ang kaso binastos na nga siya. Tapos ngayon, sinabi pa sa asawa niya itong si Atty. Guanzon, sinabi sa asawa no, itong Chinese national, kasi Pilipina naman ho yung asawa ni Chinese mga kabdate. Sinabi na kumuha ng lawyer. Ang kaso ginawa ng lawyer mga kabdita, imbis na makipag-areglo, tinakas niya ho yung kanyang kliyente. Tama ho ba yun? Malaking katanungan ho yan. Tama ho ba yun? Hindi, di ba? Grabe naman yung mga lawyer ngayon. Ganyan na kayo ngayon. Saan ba yung nag-aaral na ganyan na kayo ngayon, wala kayong respeto sa batas? So ang galit kasi nagagamit in calling out corruption in government. Oo. You have been very vocal. Ano ang hindi ginagawa ng gobyernong ito sa pananaw po ninyo in achieving justice, transparency, and holding the corrupt accountable? Kasi may kasalanan itong lahat, si BBM Kung di ba naman siya magnanakaw, di rin magnanakaw yung mga palibot Naku niya. Lalo po. na yung press kasi niya, ginawa pa niya speaker. Saka makakita. Laglagad With the na, mga history. ka-update. Sinabi ko na sa kampanya doon kay Lenny nang nasa rally ako, di ba? Tapos, cronies na naman ang papatakbo ng ating ekonomiya. Look at what happened. Even Professor Monson was my professor, said, I'm not optimistic that they can still reform because of the people around Bongbong. Not coming from me, na political, she's an economist, di ba? Sabi ko naman sa show mo noon You were the one who asked me and I answered, I wish the president will succeed because we're in the same boat. Bayan ko rin naman ito. Ayan, yung tulad ho ng ating sinasabi mga kabdit, na wala hong problema kung si Marcos Jr. ay nakaluklok. Wala ho tayong problema. Yung naging problema nga mga kabdit, nagnanakaw ho sila. Gumagamit ng white powder, nagpapakalat ng mga yung pinalabas ni Dean Chase, mga kabdit, yung scan. Alam niyo na ho yan. Mag-asawa pa ho yan na presidente tsaka first lady. Sinong hindi mandidire tsaka magagalit dyan sa presidente? Tayo naman ho yung nandito sa barko ni Marcos Jr. Kumbaga siya ho yung pirata, siya ho yung captain mga kabdate, tapos lahat ho ng sakay niya, tayo ho mga Pilipino yan. Kaya hindi naman ho natin gustong bumagsak yung gobyerno o bumagsak yung barko kasi sabay-sabay ho tayong lulugmok. Sabay-sabay ho tayong malulunod. Ganyan po yung pinapahiyag o pinapaliwanag ni Atty. Guanzon. The boat is sinking tapos group yourself into 5 ganon. Hindi ho ganon yan mga kabdate. Kasi sabay-sabay ho tayong lulubog oras na bumagsak yan si Marcos Jr. Kaya ang gusto lang naman natin mga kabdate managot na yung dapat managot. Yung mga totoong korap, yung mga totoong magnanakaw, dapat yan ho yung mga kinukulong, yan ho yung mga, alam nyo na. Kaya nga ayaw nilang ipasaro yung, alam nyo na, yung kagustuhan ni Sen Bato. Ano yung kagustuhan ni Sen Bato mga kabdate? Diretsahan ho tayo. Death penalty sa mga korap na politiko sa gobyerno. Yan ho yung pinapasa niyang batas. Ayaw naman ho ng mga yan. Ng mga senators, ng mga congressman. Ayaw ho nila kasi marami ho silang, alam nyo na, maliligwak ho dyan. Yung mga kasama ni Pangulong Duterte, mga PDP, mga Duterte, mga kabdate, wala hong issue sa pagnanakaw. Wala hong issue sa korupsyon. Saan lang ho sila nilalaglag mga kabdate? Diyan, alam naman po natin yung EJK daw. Tingin niyo ho ba mga kabdit kung hindi ginawa ni Tatay Digong yan? Hindi matatahimik yung Pilipinas nung kapanahunan niya. Nakakauwi tayo ng madaling araw, ng gabi, tanghalian nang wala tayong iniisip na baka tambakan tayo dyan, baka may gawin na masama sa atin. Wala hong nangyaring ganoon. Wala ho. Natakot yung mga kriminal sa kapanahunan ng matandang tinapon nila sa ICC. Diba? Kaya pag oras na may mangyari doon sa matanda sa ICC tinapon nila, automatic panalo na si BP Sara. Pag nakauwi si Tatay Digong dito ng buhay, mga kabdi, panalo pa rin si BP Sara. Kumbaga, yung lugar ni Marcos Jr. ngayon mga kabdi, delikado na ho. Pinagsak niya ho yung sarili niya. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Walang problema na namuno si Marcos Jr. Ang kaso mga kabdi, nagnanakaw nga. Gumagamit
alam nyo na nagpapakalat pa ng scan. Yan huwing nakakadiri, pinanggigigilan ng taong bayan. Di ba? It was in your show. So wala siyang masasabi sa akin na I started, pag-start pa lang niya, inatake ko rin. Hindi. Kami ni Martin, when I was at the lunch of the party list, I was invited. Di pa kami noon, wala pang June 30 noon eh. Si Sandro, pumunta sa akin, yumuyo ko. Di ba? Nakapicture yun eh. Galit na galit yung mga kakamping. Ba't ko daw sinhikan si Sandro? Bakit? Sabi ko, may ketong ba yun? Patayan niyo ko siyang i-shake hands, ha? Masyadong jealous kayo. Sila pupunta sa akin pa picture. At naman ako tatayo pa picture sa kanila. I'm nearly 70 years old. Sabi ko, ito si Martin talaga, doble cara. Sinabi pa niya sa akin, Ma'am, sabi ko, is there anything, gawin mo naman, you make the PWD committee a regular committee. Kasi right now, de facto lang. You know, it's really marginalized. Yes, we can do that. Ganun pa, traidor talaga. Tapos hindi ako pinaupo. Kasi whatever daw. Pero ang totoo naman talaga. Bigyan natin ng... Utos ni BBM yun at ng gang niya. So, ba't ako, the fire in my belly, Karen, is very useful for the country. Why? Because people like me have nothing to gain. Diba? I have nothing to gain personally from this. I call them out. I call them thieves. I call them, what do you call this? Idiots. Because I have nothing to gain. Okay. And a lot to lose. And yet I do it. Why? Because I have love for my country. Balikan lang natin konti para yung viewers natin, they'll remember history. Tumakbo si Attorney Guanzon bilang party list representative of the P3PWD party list. Substitute, ma'am. Oo. Substitute Substitute ka. Kasi So- the first nominee already took her oath, but her daughter had stage 4 cancer. So she said that I cannot assume office. I'm in the hospital almost Oo. every day. Pero hindi ka pinaupo Ni noong Martin. 2022. By 2024, the Supreme Court declared your substitution Invalid. as a nominee invalid Yes. and illegal. Pero you could have sat for 2 years. Yeah, I could have sat if Martin allowed me. Di ba? Kasi I received an invitation. Saan ka makakita sa bayang ito? You'll receive an invitation from the House of Representatives na may SONA, di ba? And you are expected to take your ceremonial oath there. That's why I'm questioning that rule now in the Supreme Court. Bakit nanalo ka na, na-proclaim ka na ng COMELEC, nag-oath ka na sa huwes, hindi ka pa rin congresswoman when the Constitution says that your term begins on June 30? Hindi ba personal ang galit nyo kay Speaker Romualdez kapag binabatikos nyo siya sa pagnanakaw, etc. Iisipin ng ilan, personal yung galit ni Attorney Guanzon. Hindi naman yan personal eh. Kasi alam nyo, wala naman ako palagay nyo, namulubi ako dahil hindi ako nakasweldo. Hindi naman yung personal eh. Ang ano ko doon is yung principles of the rule of law. Abogado Tama. ako eh. Professor pa ako ng law sa UP College of Law eh. May Harvard degree pa ako. Tapos ganito lang gawin niya sa amin. Kung magawa niya ito kay Rowena Guanzon, magawa niya ito kahit sino. Diba? And he did. 3 more congressmen. Ang hindi Tatlo? niya pinaupo. 3 more? Wala namang TRO sa akin ah. Nag-file yung Cardemit remember, that was our first topic here. Duterte Youth Party Yes, List. that Oo. I disqualified him because he's overage, di ba? And nanalo naman ako unanimous what do you call in the COMELEC. He used that against me na may Supreme Court case daw. On June 30, kailan ba sila nag-oath taking? July na, di ba? The Constitution says your term begins on June 30. July na siya nag-speaker, di ba? In between, sino ang speaker? Bakit ako ni Secretary General Mendoza pinatawagan sa kanyang deputy legal na pasensya na kayo, ma'am, na you cannot be in the ano? So, dalawa lang choices ko. And I consulted a great lawyer. Shall I do this? That they have to bodily remove me from there? Sabi niya, that's your call, but you can. Pag pinas mo, ayaw kanila papasukin doon sa plenary, that's going to be an incident. And Hindi mo ginawa yun. Hindi ko ginawa. Kasi,
Sabi ko, Supreme Court na lang tayo. Kasi abogado ako, Clarion. I abide by the rule of law. Palagi nyo, ba't di kayo pinaupo? Kasi galit sila sa akin kasi sa rally, di ba, ni Lenny, maakyat ako Iniimbita ako ng mga bata Tama. Sabi ko na si Adik yan, si BBM. Oh, how can he make good decisions? I'm right. I am right. No, all this is happening to our country now proves that my prediction was right. But then we see the impeachment complaint and the congressmen have said there is no proof that the president is an addict in any way. They said that it's insufficient in substance. It's sufficient in form, but not sufficient in substance, and therefore they will not send it to the plenary. But that's wrong. Tsaka tingnan nyo mga kabdit, pag niyayayaw ho siyang magpa-hair follicle test, magpa-drug test, si Bobong Marcos Jr., pumapayag ho ba siya? Hindi ho. O tingnan nyo, tanongin nyo yung matanda doon na tinapon ho nila sa ICC, noong nakalukluk yan na presidente natin, kahit daw tenga, ipapacheck niya, pati dila, lahat daw ho ng butas niya, sabi niya, sige, kung saan siya pwedeng kunan ng drug test. Ganun ho katapang yung Duterte. Kaya yan ho yung kinapuputok ng bungo ng administrasyon ni Marcos Jr. Tinapon nila yung mga Duterte dyan. Tapos ngayon pinilayan na ho nila, gustong-gusto ho nila matanggal sa posisyon. Kasi nga Duterte ho yung kalaban ng mga magnanakaw. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Because they should send it to the plenary. That's in the rules. Let the plenary decide if it's insufficient in substance. But of course, BBM is majority there. Sandro is the majority leader. Wala naman talaga siyang hiya. Bakit siya nagma-majority leader pa? Dapat kung magaling siya talaga, dapat nag-resign siya as majority leader para maniwala tayo. Yan lang naman payo ko sa kanya Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan Tama. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro-Martin, pro-BBM. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. Ayan mga kabdit, totoo ho yan. Noong meron na, nakalive po yan si Luis Toro noon, sinabi niya. Dahil nga, yung asawa niya mga kabdit, na-accuse ng yung rape. Tapos anong ginawa niya? Sabi niya doon, diretsahan niya yung sinabi na tinago niya yung kanyang asawa. Isipin niyo, tama ho ba yun na inakusahan na ng rape yung asawa mo, tapos itatago mo pa? Tama ho ba yun mga ka-update? O tapos sasabihin niyo may prinsipyo yung mga tao yan. Ano yung prinsipyo nila? Wala. Yung administrasyon ni Marcos Jr., lahat ng mga nakaluklok na kanilang tuta-tutaan, wala mga ka-update. Bayaran. Yan ho yung malaking katotohanan. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla, di ba nag-surrender siya? Eto rape non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Tama. Lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro! Make my day. Balikan natin ngayon ang impeachment complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Yung sabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? They just did that para mabar yung any other complaint. Nag-file pa rin ng Makabayan. Yan naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Itong si Risa Ontiveros ng Akbayan Dati, never again. Ngayon, why not? Manirinig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign. Kabayan is consistent.
O, di ba, mga kabdit? Halatado ho kasi yung mga, alam nyo yung mga pinglawan-dilawan ngayon. Kaya ito si Atty. Guanzon, mga kabdit, namutok ho yung dugo, dyan kina Risa, dyan sa mga kinakiko, lahat ho ng mga chonggo, dyan sa majority, mantakin po ninyo. Bakit pag kay Sara Duterte, mga kabdit, resign, impeach, ganyan ho sila kagigil lang sila Risa, sila Kiko Matchin. Pero pagdating kay Marcos Jr., why not? Tas sabi pa ni Kiko Matching dyan, mga kabdit, na nagmamasid daw ho sila sa presidente. Tama ho ba yun? Eh, alam na ng taong bayan, billion, trillion yung ninanakaw ho nila, mga kabdit, gumagamit pa ng white powder. Samantalang yung vice-presidente, iniipit ho nila saan? Sa 125 confidential funds na meron hong resibo dyan sa COA. Diba? Diyan ang mga kasama ko noon sa UP, mga kabatch ko yan si Lisa Wasa. Consistent yan. Di ba? Akbayan, gusto nila, Sara i-impeach, saka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? I think ang gusto talaga nila mayari is BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas guwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, makasukat. sabi mo, ma'am, bardagulan. Bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo-todo. And they use the budget. That's why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Hindi. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako. At tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila kasi, ayaw nilang magtestigo. Ngayon, gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torpeng Lacson sa Blue Ribbon in-invite si mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw na ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Ha? O, di ba kaya imposible hong walang kinalaman niya si Pinky Lacson kasi nga, mga ka-update, noong hindi pa nga naglabas ng mga video ito si Kong Saldico, gusto ho nilang tumestify na yung totoong mastermind hindi ho si Marcos Jr., hindi ho si Martin Luther King. Ang kaso nga, nagpakatao na ho. Nagpakatao na, pinakita ho ni Kong Saldico at tinuro niya itong si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos Jr., yung hinahatiran niya ng bilyon-bilyon. Tapos bigla kumabigo itong si Pinky Lacson, mga kabdita. Kumabigo siya bigla. Kinabig ni manibela niya, kaya matinding sarswela ho lang yan. Nandyan sa Blue Ribbon. Wala na ho yan, mga update. Sarswela na lang. Kasi nga noong si Kong Marcoleta, yung namumuno dyan, nakita naman na ho natin. Tukoy na. Kaya nga nangapangalanan na si Bongbong Marcos, si Martin Luther King. Bigla ho siyang kumabig dahil nga si Saldico bumaliktad sa administrasyon nila. Kaya si Pinky at si One Ball, number 1 protector. Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive.
That's why he did that. At saka, yun na nga ang analysis ko, na 3 years, come, and then on the 4th year, look like a hero. Oh, hero ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Oh, bakit hindi? Di ba? ICI also, yun lang ang problema kasi sabi nila i-live stream nila, hindi nila live stream. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, hindi naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. O sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign eh. Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there. Di ba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan. Di ba? Chopping board. Yeah, it's falling eh. Di ba? The boat is sinking. But di ba? what are you seeing? May maganda bang kalalabasan lahat ito? Some Well, so people far. see reforms, something positive. Sabi nga, ko nga, at ni Dr. Winnie Munsod, na how can Bongbong reform when all these people around him are incapable of reform because he, as a leader, really doesn't want reform? Bongbong Marcos ran on the unity chu-chu-chu with Sara Duterte. That's why he won. I'm not friends with Sara Duterte. I've never met her except in my sala when she applied for registration of her local party. And I treated her there as petitioner even when she was mayor. And it's not true that kumakampi ako kay Sara Duterte. So hindi ka pro Yung Duterte. impeachment- Hindi kasi yan ang sinasabi ng ilan. Paano ako mag-pro Duterte? Nag-Lenny ako. Tapos paano ako Tama. maging DDS na I fought Marcos all my life and my whole family, my brothers and sisters. Hanggang ngayon, yung kuya ko na heart surgeon, may marka pa ng Molotov bomb dito dahil sa Diliman Commune and first quarter stop. Hindi lang ako, Karen. Lahat ng mga kapatid ko sa UP, nag-aktivista kami against the dictatorship. 12 years old pa lang ako. I nearly went underground, but Yan mga ka-update, malinaw naman mo na hindi naman talaga ho DDS si Atty. Rowena Guanzon. Bakit ho siya minamahal ng mga ating kababayan na mga DDS? Kasi nga mga ka-update, nilalabanan niya ho yung tama. May prinsipyo ho siya. Eto mga ka-update, nakikita niya kasi si BP Sara, yung mga Duterte. Hindi naman ho siya mga Duterte, pero pinuri niya yung mga Duterte. Sa pamumuno nga ni Tatay Digong, sinabi niya na ho yan mga ka-update. Nakita niya na safe yung bansa. Pinupuksa niya yung white powder kasi alam niya rin, tsaka yung mga pamumuno ni Tatay Digong noon mga ka-update, walang makapagnakaw. Sinabi ni Atty. Guanzon mga ka-update, dahil pag mumumurahin daw ho niya yung mga magnanakaw. Tapos ngayon, tulad ngayon, kung magka-eleksyon ngayon, automatic panalo yung si Sara Duterte. Di ba? Kaya nga marami hong umuugong, marami hong nagtutulak kay Atty. Guanzon na sa susunod na eleksyon, tumakbo siyang senator. Marami hong may gusto ng ganyan. Automatic mananalo din ho yan. Kasi nga galit din ho yan sa administrasyon na mga magnanakaw at diktador. Ayan yung admin ni Marcos Jr. Di ba? I saw my mother crying in my dreams. So I took that bus at midnight and went home from Dumaguete. Oo. So, ang sinasabi ko, paano ako mag-DDS? Andun nga ako nagkampanya kami against Marcos and against his warlord Armando Gustilo. O gusto nyo, kayo doon magkampanya? Nampral doon, tinututukan ng Armalite. So, we risked our lives and properties and liberty
to fight for Cory Aquino nung nag-snap election. At na-appoint ako mayor ni President Cory, and I ran, and I served up Cadiz City, which became a first-class city, with the surplus. When I entered there, third class, di sila makabayad ng sweldo eh. Ang point doon is, I was even appointed by Cory Aquino to reward me and my family for our fight against the dictatorship of Marcos. And not only me, she appointed my mother, Elvira Guanzon, to her previous position as board member because she resigned from the KBL when we already fought Marcos. Sa Cadiz, hindi yung kampanya lang kayo sa Facebook, tutukan ng baril doon pag nag-eleksyon nung araw. So, sa lahat ng pinagdaanan mo at ngayon, abogado ka, ang tanong, ano nga ang posibleng reforma sa Pilipinas? Anong kabutihan ang pwede nating makita sa lahat ng ito? Pwede natin makita, pero I don't think makikita natin kung sila pa rin nandyan. He should change his cabinet. I have one question for Secretary Chu Laurel, which I did not mention in other shows. Why is it, Secretary Laurel, that this one bidder called Lead Agri has won all the biddings, more than 60% of the biddings for seedlings, rice seedlings, in the DA? Bakit ang AgriLead isang klaseng seedlings lang? Lahat, para sa lahat sa buong bansa, sila nananalo. Ibibigay nyo sa amin seedlings na hindi mabubuhay. Pag nanakaw po yan, Bureau of Customs. You check again if I am correct that the U.S. State Department also issued a comment that the Bureau of Customs is full of thieves. Well, not in that exact language, but that there's massive corruption. Grabe naman kayo. So, ang ano ko lang naman, ma'am, is maniniwala ba kayo na marireform ito ni BBM? Na siya pa rin ang presidente? Kung siya mismo, kina-question natin siya dahil sinabi ni Saldico na nag-kickback siya ng... O sinabi din ni Butang Chanko, he was witness to it, na sinabi niya na kinuha niyo na lahat. Sabi niya kay Martin Ibig niya sabihin, kinuha niyo na lahat, wala na natira sa akin. Pag naririnig mo yung amounts, the houses, the mansions. Hindi, billion. Dati may pagnanakaw naman. Pinoy was Pinoy appointed me twice, Bawat presidente may pagnanakaw naman. Lahat, yan sila. Niwala ba kung wala? Pero Pino. May hiya, di ba? May hiya. Ito, mga walang hiya. Bongbong and Martin did not anticipate the hand of God na magbaha. Kita ng mga tao, nakita ngayon ng mga tao, bilyon-bilyon pera nakalatag sa mesa ng DPWH. Habang ang mga tao, halos maka-earn lang ng 30 pesos pagbebenta ng kung ano-ano para makabili lang ng bigas. Sabi niya, ba't ako laging galit? Alam niya, sakit na nga ng puso ko When I wake up in the morning, pag galit ako, sumasakit puso ko. Kaya sinasabi ko, hindi na ako magalit ngayon kay Bongbong. Pero naman, tingnan mo naman mga ginagawa ng mga ito. Attorney, you've been called crazy by some sectors. Not that I'm too bright for them. That's why they say I'm crazy. What do you mean I'm crazy? You know, crazy people go out in public without clothes. Those are the crazy people. Kayo crazy? And then when I wear clothes and I wear nice things, you say, yabang naman ito. Huwag nyo ako kakantihin kasi I have nothing to gain from all of this. Huwag nyo akong kalabanin ang tao na hindi nagnakaw, walang kailangan sa inyo. I'm crazy. I wrote 10 books. I have an article in the United Nations on the laws of violence against women in the Philippines. My book's Anti-Sexual Harassment Act is in the libraries of, listen carefully, people, Harvard, Stanford, UC Berkeley, and the National Library of Australia. Kayo, anong sinulat nyo na nailagay sa Harvard? And you think I'm crazy? Crazy pa ako niyan, Can you imagine kung hindi ako crazy? Tatakbo ka ba in 2028? Not some, many people, especially my followers and the people, they really are looking for a champion. I'm not saying it has to be me, right? I'm almost 70 years old. But Posibleng tatakbo ka ba? I have no plans, Karen. I always say, I have no plans. And don't say I'm doing this because I want to run for senator. No. Gusto mo ba manalong presidente si Sara Duterte? Hindi sa gusto ko.
But I also said that, I'm qualified to be a political analyst. After all, I was a politician in my mother's womb all the way to now. Oh, unlike some people, I'm saying she's the woman to beat. Look at the surveys, and not only the surveys, kasi Bisaya ako, Karen. Not that I want, but that the people also I mingle with, they all say the same thing. If you hold elections now, VP Sara will win. Palagi mo ba doon sa mga supporters ni Leni Robredo, merong kandidato na pwedeng tumalo sa kanya? Ang gusto ni Risa siya, para daw pag nag-unite daw sila lahat, kasama si BBM, why not? Ako naman parang, alam mo, okay lang sa akin mag-ambisyon kayo dyan eh. Pero yung ambisyon nyo na kain suka kayo, I will comment. Dati, never again sa martial law, I'm consistent. I'm consistently anti-Marcos. I'm consistently anti-corruption. I'm consistently anti-EJK. I'm consistently West Philippine Sea is ours. I said that impeachment against Sara Duterte was rigged. It violated the right to due process, therefore unconstitutional, and hindi ako uto-uto ni Martin. And I objected to the way Digong was arrested by General Torre. Sa lahat ng nararamdaman mo, paninindigan mo, ano ang kailangan para bumuti ang bayan? Mag-resign na si BBM. Sabi nila same Tama. line. You have to go to the top of it. Mag-resign na siya. He will not resign, so he has 2 years left. Kung may pwedeng gawin ang Pangulong Marcos Jr. sa last 2 years niya para mapabuti ang gobyerno, ano po yun? Number one, lahat ng mga cabinet secretary na may issue, kagaya dyan mga sa customs, mga ganyan-ganyan, tanggalin niya, i-vet ng committee na hindi political, di ba? Isa. Tapos si Secretary Vince Dizon should make true his word na kahit si Sandro Marcos ang investigation, iakyat nila sa ombudsman. Number 3, si Sandro Marcos ipa-resign as majority leader kasi nakakasama yun sa image niya. Isa pa, yung budget na yan. Bakit yung may mga pa dyan, mga unprogrammed na funds? Para pa yan? Yan ang source ng pagdanakaw eh. Kasi yung budget talaga, they use that, Karen. They use that to loot our taxpayers' money. Nakakahiya. We're utang ng utang. Deficit spending kayo, I propose walang sweldo ang mga senador. Presidente, Vice President, Senador at Congressman. Walang sweldo. Bakit in Venezuela when they took over, kalahati na lang sweldo nila? Deficit na tayo eh. Tingnan mo yan, pag walang sweldo, per diem lang bawat, at upo mo dyan, babayaran kung di ba mag 100% na attendance yan. Kung may makukulong, may magbabago ba? Will it change? Ipakulong nyo na si Martin. Yun ang importante. Will that change? Siya naman talaga mastermind eh. Pakulong nyo na si Garjola. Ipakulong nyo na yung mga contractors na yan na may ebidensya naman kayo. May kinatatakutan po ba kayo? Diyos. Scared of God, man. Thou shalt not steal and pretend that you don't. Amendment ko lang po yun kay Moses. Okay. So, ang ko lang, ma'am, is, sabi nila, ganyan-ganyan, I'm very compassionate. I'm very affectionate. Sorry na lang na hindi nyo ma-feel yung affection ko. Okay. Yeah. Pero Alright. I'm very affectionate to children, especially my brothers and sisters and I are very loyal and support each other, and we have tough love for each other. So now there's an impeachment complaint against Sara Duterte. Do you believe that she will be impeached in the lower house and it will get to the Senate? Of course. They're just moving according to a script. That's why I said that Congresswoman Luistro should resign as chair of that committee if she wants us to believe this Justice Committee. Ayan mga kadit, mas naniniwala nga ako dito na kung totoong etong si Luistro, mag-resign ho siya dyan sa Justice Committee, mga kabdit. Mantagin po ninyo, insufficient na naman yung kay Bobong Marcos Jr. Hindi nga ho nila matanggap-tanggap yung mga inihain nila Manon Chavit, ni Attorney Harold. Sino yung tinanggap nila? Yan hong mahina. Yan hong may mahinang, alam nyo na, naghain o nagsampa ng impeachment laban kay Marcos Jr. Tapos nakita naman ho natin, di ba, nagpa-walkout pa si Benny Boy Dila. Tapos ano hong ginagawa niya habang nag-walkout? Nakangiti, nagtatawanan ho yung mga congressman. Sasabihin nyo, tama. Tapos sasabihin nyo, sila dyan. Wala ho.
malaking kasinungalingan, malaking sarswela ho yun nandyan. Kaya mga update, kung meron kayo naging komento reaction dito nga sa mga pasabog, buwelta ni Atty. Guanzon, mga update, tingin ho natin na 2028, mukhang may bago ho tayong senator. Yan mga update, suportahan din ho natin yan kung sakalin tumakbo siya dahil mga update, may prinsipyo, galit din ho sa magnanakaw yan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.